Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Side. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, kung saan man sulok ka man ng mundo, subscribe nyo naman ako. Ngayon pag-uusapan po natin yung rescue operation ng Philippines Coast Guard pati ang China's Coast Guard. Kasi may mga 17 di ba na nawawalang mga Pilipino. Awan ko kung sinong may problema dyan. Kasi ang may problema nakikita ko kasi sa Philippines kasi ang bagal mag-rescue. Ang bagal nila mag-rescue sa mga kapag mayroong nalulunod ng mga Pilipino lalo pa sa karagatan. Ang bagal ng kanyang rescue. Parang wala pa silang mga bagong kagamitan dyan kung paano mag-rescue. Kasi nga naka-rescue pa kasi sa mga sa mga Pilipino ay yung yung China pa, di ba? Oo, China pa naka-rescue. Tapos bibirahin yung mga mga Chinese. Kasi hindi kayo marunong ang government kasi hindi marunong makipagdialogo. Ngayon kaya dapat kasi sanabi nila, dapat kung laging sila nagbabastusan ng Chinese Coast Guard pati ang Philippine Coast Guard. Dapat mayroon tayong mga bagong kagamitan. Tingnan mo, naka-rescue pa. Ito ang actual video ng Chinese na rescue nila yung mga kababayan natin ng mga Pilipino. Tingnan nyo. Ang bilis ang pagka-rescue. CCG number 1. O diba? Diba yung pag-rescue nakita nyo talagang, tignan nyo ang ganda ng pag-rescue ng mga Chinese. Ang dami nilang mga kagamitan, parang alert na alert sila sa masyado sa mga nangyayari lalong pa sa karagatan. Diba? Kailangan pasalamatan din natin yung mga Chinese na mga Coast Guard na nakakita sa mga Pilipino. Siyempre nalunod sila. Sana buhay silang lahat, di ba? Yun naman ang inano natin Yun lang ang ipanalangin na lahat sila buhay. Sila alam nyo naman ngayon, sobrang lakas ngayon ng amihan. Sobrang lakas ngayon kapag amihan talaga malalaki yung alon. May posibilidad talaga ng lahat ng mga bangka, lalo pa mga bangka hindi ganun ka malalaki o hindi ganun matitibay. May posibilidad na masira o malunod sa sobrang lakas hampas ng dagat. Kasi naranasan ko rin yan kasi yung nag-aaral pa ako, siyempre malayo kami doon sa city. Sasakay din kami ng barko, lalong-lalo pa mga time ng December. Uuwi ako kasi dito sa isla ko nag Christmas at New Year. Sasakay ako ng barko kasi one day yan Yung panahon na yan, amihan na yan Sobrang lakas ng hampas talaga ng alon. Kung makikita mo sa mga pasahero, lahat sumusuka. Ako, nakahiga lang ako. Kasi kapag nakatayo ka, na sobrang laki ng halon, minsan matutumba ka, tapos nakakahilo. Kaya nangyayari, walang kainan yan. 24 hours, minsan tubig-tubig na lang. Kaya ganyan nangyayari. Kasi minsan may mga problema tayo ring mga Pilipino na kahit malakas ang hangin, pumupunta pa tayo sa dagat para na mangisda. Huwag niyo lang sabihin na kasi kailangan kasi wala nang makakain. O saan ang kailangan doon? Yung masira yung sinasakyang pandagat, yung mga bangka or
mamatayan. Yun ang pinakamahirap. Dapat sa mga ganyan, pagpaliban mo na lalo pa sa ngayon malakas yung malakas yung alon. Tingnan niyo ang sinabi ng sa Pinoy naman, oh. Sa Pinoy naman na mga Philippine Coast Guard, ganito ang kanilang ginawa. MRB 9701. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRB 9701. Be advised that search and rescue operations are being conducted to a reported distressed cargo vessel MV Bedouin Bay with all 21 all Filipino crew in the vicinity waters 141 nautical miles. All ships. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. Be advised that search and rescue operations are being conducted to the 4 remaining missing crew of MV Devon Bay within the vicinity waters 141 nautical miles west-northwest of Tambobong, Pangasinan, or at latitude 16 degrees 2.93 minutes north, longitude 117 degrees 18.39 minutes east. All vessels transiting in the area are requested to proceed with caution, maintain a sharp lookout, and render assistance as necessary in accordance with the international maritime regulations. Any sightings or relevant information may be reported immediately. O diba? Super lang sila. Call na call lang may siya ng Philippine Coast Guard. Super tawag sila kung saan-saan. Yan po ang kaibahan sa Chinese Coast Guard pati sa Philippine Coast Guard. Diba? Kaya simple kami, nasasabi ko yan kasi talagang malapit. Dito kasi sa Palawan, malapit kami talaga sa dagat. Marami talagang dagat talaga kami. Yung buhay dagat talaga kami. Kaya kapag mga ganitong panahon, simulan dito sa amin, simulan ng October hanggang mga March, amihan talaga yan. Ibig sabihin, sobrang lakas yan ng hangin yan. Marami nga naglalaro yan ng mga foreigner dito sa amin ng kite surfing kasi nga, pabor sa kanila yung hangin. Kaso lang, bihira na lang yung mga bangkang pandagat at nangingisda dahil nga hindi nila kaya yung alon. Kasi kung pipilitin nila, baka yun pang makasawi sa kanilang buhay, di ba? Kaya, kailangan sa mga panahon ng ganun, buti nga may mga Chinese na nakakita o nakatulong. Kung hindi baka masawi lahat ang buhay nila. Sawi, ang hirap pa ha. Kasi kapag hindi ka na makita sa dagat ng mga ilang oras, halimbawa 24 hours, dalaw lang kasi ang kalaban dyan lamig or kainin ka ng pating. Ganun lang naman sa dagat. Kaya sa ngayon, ingat-ingat muna tayo mga kabayan natin sa pagpalaot kasi nga talagang hindi pwede o kahit hindi palaot yung mga maliliit na mga bangka o mga cargo vessel na maliliit, dapat huwag mo nang payagan na pumunta sa iba't ibang mga panig ng mga lugar kasi nga malalaki talaga ngayon yung alon. Kaya yan muna ang update natin mga kapwa ko OFW dyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please subscribe my channel and like. Sa mga ngayon, masala.